Magandang araw mga boss. Ako nga pala si Atty. Kolokoy, ang bagong boses ng Sambayanang Pilipino. Ang bagong kasangga ng Sambayanang Pilipino. Pag-usapan natin itong nangyayaring paulit-ulit na investigasyon tungkol sa AJK. Ang sabi dyan sa congressman, in aid of legislation daw. In aid of legislation. Pati ako nabubulol na. In aid of legislation. So hindi ba nila alam? Hindi ba alam ng Huwadcom? Hindi ba alam ng mga congressman na to? Na noon pa man ay mayroon ng ipinasang bill, House Bill number 4982 against crime. Mga pulpul talagang mga congressman na to. Dapat sa mga congressman na to mag-aral muna sila. O gusto nilang lecturean ko sila ngayon. O ulitin ko, mayroon na po tayo mga congressman. Mayroon na po tayong House Bill against crime. House Bill number 4982. May naiisip lang ako, baka mayroon silang ipapasang batas na ang lahat ng mga namatay na mga kriminal at mga adik ay bubuhayin nila. Magaling Magaling. Magaling ang naisip nyo, mga congressman. Baka yun ang gagawin nilang batas na lahat ng mga namatay na adik, mga kriminal, na gumawa ng mga heinous crime ay bubuhayin ng mga congressman na to. At pag nabuhay yung mga namatay na adik, pag nabuhay yung mga namatay na kriminal, tapos sila na naman yung mag-iimbestiga dyan sa Congress. Ganon ang gagawin batas ng mga congressman na to. Kaya palakpakan natin. Magaling ang naisip nila. Magaling sa kalukuhan. So paano ko naisip yun? So isipin nyo ngayon. Panoorin nyo ngayon kung sino yung mga nag-iimbestiga dyan sa Senado. So ang nag-iimbestiga dyan ngayon, tingnan nyo mga pagmumukha ng mga hinayupak na yan. Ang mga nag-iimbestiga ngayon dyan, mga membro ng NPA. Andyan si Franz Castro, Arlene Rosas, si Raulo Manuel. Imbis na sila ang imbestigahan dyan dahil sa maraming pagpatay na ginawa ng mga NPA. Sila yung mga kalaban ng gobyerno, pero sila nag-iimbestiga. So ngayon nilektura natin tong mga congressman na to dyan sa Huwadcom. Makinig kayo mga congressman dyan sa Huwadcom. Okay? Para naman matuto kayo kung sino ba talaga ang responsible authorities na mag-i-investigate, na mag-i-imbestiga sa mga crime. Okay. Makinig na mabuti, Paduano, Fernandez, at dito kay Raul Manuel, Arlene Brosas, at Franz Castro. Makinig kayong lahat at kumuha na kayo ng lapis at ballpen, okay? So, ang mag-i-imbestiga dyan, okay. Sa bansang Pilipinas, meron tayong iba't ibang mga authorities or agencies na responsible sa pagkakandak ng mga investigations into crimes. Okay. Number 1, baka di nyo kilala, meron tayong mga pulis, mga congressman. Sinulat nyo ba? Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Paduano, huwag ka makulit dyan. Kansisiga-siga dyan, baka batukan kita. So, sino daw ang mag-iimbestiga? Philippine National Police. So, ano ang trabaho ng pulis? The PNP, okay, is the primary law enforcement agency in the country and responsible for investigating most crime. Ang tanong ko, crime ang pinag-iimbestigahan dyan. Bakit ang nag-iimbestiga dyan is NPA? Bakit ang nag-iimbestiga dyan is si Franz Castro, Arlene Brosas? Bakit ang nag-iimbestiga dyan is si Raul Manuel? Wala man lang dyan nag-iimbestiga ng mga pulis. So, ibig sabihin ang ginagawa nila dyan ay hindi in aid of legislation. Ngunit ang ginagawa nila dyan ay in aid of politics. Okay, ituloy natin ang lecture. So, makinig kayong mabuti Franz Castro, Arlene Brosas, at Raul Manuel. Ikaw rin, Paduano, at Dan Fernandez. Makinig kayong dalawa. So, huwag kayong makulit dyan. So, ituloy natin. So, the Philippine National Police is the primary law enforcement agency in the country and is responsible for investigating most crime, particularly those involving violent crime such as murder, robbery, and theft. The PNP has various units specialized in different types of crime investigations and detections division or CID. So marami pa pala, ang mga pulis pala ay mayroong kanya-kanyang specialized in different types of crimes. So asan yung mga pulis dyan na mag-iimbestiga? May mga specialized pala sila. Okay? So, sino pa? Sinulat nyo na ba? Paduano, Castro, Dan Fernandez, Raul Manuel, at Brosas.
So, i-examine ko kayo dyan pagkatapos ng lecture natin ha. I-examine ko kayo kung talagang natututo kayo. Tigas ng ulo nyo talaga. So, sino pa ang responsible sa ating country na mag-investigate? So, ito. Bureau of Investigation or tinatawag na NBI. Okay. So, bakit kailangan natin magtiwala sa NBI? Okay. Dahil ang NBI, mga kababayan o mga bayan, ay isang independent investigative. Sabihin talagang mapagkakatiwalaan talaga ang NBI. Oh. Dapat, nung tinawag nyo dyan si President Duterte, ay mayroong police at mayroong NBI. Pero mali ang tinawag ng Kongreso. Ang tinawag nila dyan ay kalaban ng gobyerno. Kaya, ang kredibilidad ng Kongreso at mga congressman na to ay masyado nang bumagsak. Wala nang tiwala ang taong bayan. Wala nang tiwala ang taong bayan sa WADCOM. Kaya tinawag na siya na WADCOM. At ang mga congressman sa Kongreso na yan ay tinawag ng Congressman. Okay, hanggang dito lang po ang ating video. At kung nagustuhan mo ang aking video, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button. Pati na ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong video upload.